Kami para sa amin lahat to. Bawat bahay may ambag na pagkain. Aabot daw ng 1,000 residente ang dadalo sa kanilang street party. Inilabas na rin nila ang kanilang mesa. Lalagyan ng daw ng saging at sabay-sabay pagsasaluhan ng kanilang handa. Bawal daw magpaputok. Bagay na napagkasunduan ng magkakapit-bahay. Si Edwin Ramos nga na kilalang mahilig magpaputok. Ceasefire na rin muna. Minsan na rin kasi siyang naputokan. Kaya naman ang pondong 20,000 pesos na taon-taon nakalaan sa paputok, iniambag na lang sa pagkain at mga premyo sa raffle. Nung nagpaputok ako ng plapla, kontik nang sumabog sa kamay ko kaya medyo nagkaroon ng konting sunog yung daliri ko. Kailangan na rin magtipid, magbago ng sistema, iwas disgrasya. Bawat residente na mapapadaan, nag-aabot ng kanilang ambag para sa party. Turotot na lang daw ang pamalit nila sa fireworks. Mas okay ito. Sama-sama. Mas maganda to kasi mas maligtas ang mga bata. Wala madidisgrasya. Sakaling maging tagumpay ang party, taon-taon na raw nila itong gagawin. Napakiusapan na namin sila at yun din, nakatulong din sila sa environment dahil nga para ma-offset yung effect sa global warming. Yung pera dapat sa paputok ngayon, inilaan na lang namin sa pagkain, sa mga raffle prizes, tapos may gift-giving din kami mamaya para sa mga maliliit na bata. Pinapatunayan lang ng mga taga-Barangay Bayo na hindi kailangan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Ang mahalaga raw sama-sama at nakangiti nilang sasalubungin ng 2010. Happy New Year po! Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Tumpak si Bernadette. Samantala, tradisyonal na inihahanda ang mga bilog na prutas pag sumasapit ang medianoche. Hindi po ba? Dahil pinaniniwala ang pampaswerte daw yung mga yan. Pero dahil sa mahal ng presyo ng prutas, pati yung mga bulok at yung mga bubot, binibenta rin daw. Nakatutok si Cara David. Pwede lang bilhin ng swerte, pinakyaw na marahil ito ng mga Pinoy. Siksikan kanina sa Mega Q-Mart sa Quezon City. At ang pinakamabenta sa palengke, mga bagay na pampaswerte. Malagkit na pagsasamahan daw ang swerteng dulot ng mga kakanin kapag hinanda mo ito sa bagong taon. Kaya ang pamilya Llamas, 300 box ng kalamay, 500 tray ng puto at 300 tali ng suman ang inangkat mula Laguna para ibenta sa palengke. Malagkit kasi may saying sila na pag may handa, yung close ng family, masyadong tight eh. Oo. Para sa pamilya nyo, totoo rin po ba yun na swerte rin ang bigay ng mga kakanin? Kasi ginagawa din namin eh. Talagang din. Okay naman, kahit pa paano, nakakaraos. Batok rin ang buko. Ang stall na ito, 4,000 buko na raw ang nabibenta. Kung malagkit na samahan ang hatid ng kakanin, pera naman daw ang hatid ng mga bilog na prutas. Tradisyon na para sa ating mga Pilipino ang maghanda ng 12 o 13 bilog na prutas sa pagsalubong sa bagong taon. Ang problema, medyo may kamahalan daw ang mga bilog na prutas ngayon. Kaya solusyon ng ating mga kababayan, bumili ng medyo may pagka-reject na bilog na prutas. Katulad na lang nitong kay Mito na to na usually 15 pesos ang isa. Pero dahil bubot na siya at medyo bulok na, 5 pesos na lang ito. Ang importante, bilog siya at makumpleto daw ang tradisyon. Ang pinyang ito na di na makakain sa sobrang liit, binibili pa rin dahil 5 hanggang 10 piso lang ang isa. Pati honeydew at melon na ang iba'y bulok na o di kaya'y bubot pa, pinapatulan na rin. Ang importante, bilog daw ang hugis. Hindi naman talaga siya makakain. Hilaw, bubot? Ba't yung mo bibilin bubot? Basta mabulang ba yung kwan? Yung tradisyon na 30 na prutas. Oo. Okay na. Okay na po. Cara David, nakatutok, 24 oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Nagsagawa ng operasyon ng mga pulis sa Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Target nilang madakip ang mga sospek sa pagpatay sa isa nilang kapwa pulis na rumisponde lamang sa isang krimen. Si Jiggy Manikad, naka-alerto 24, eksklusibo. Alas 9:30 ng umaga nang rumisponde sa isang shooting incident si SPO2 Danny Zuniga. Napatay kasi si Ricardo Amata na isang retiradong pulis sa palengke ng Barangay San Jose, Rodriguez Rizal. Pero nanguhuli na ni Zuniga ang suspect, binaril din agad ito na agad niyang ikinamatay. Dahil sa insidente, rumesbak ang mga kasama ng napatay na pulis sa pag-asang abutan pa sa lugar ng krimen ang suspect.
Walang gagalaw, dapa! Dapa! Huwag tumiyaya, dapa! Dapa! Walang nabutan ng mga pulis, kaya isang hot pursuit operations ang ikinasa. Target si Paul Ibad, isang vendor sa palengke. Kasama mga sundalo, nilusob nilang barangay Makabud kung saan nakatirang suspect. Inisa-isa mga bahay hanggang sa matumbok ang bahay ng subject. Pero wala ron ang kanilang hinahanap. Ano ba yan na ba nangyari kasi? Dalawang lalaki na aresto. Isa sa kanilang gwardyang si Jamel Beda na may dalang baril. Issue yan sa akin, sa agency yan. Paro kami doon po. Hindi ko nga alam sir, kararating ko lang doon sa bahay. Galing ako dito sa palengke. Nagtitinda ng prutas eh. Ewan ko lang kung dinala niya ako dito eh. Nangako ang Police Rodriguez na hindi nila titigilan ang paghanap sa pumatay sa kanilang kabaro para maigawa daw sa biktima ang hustisya. Jigmanika da Calerto, 24. Kamustahin naman natin ang lagay ngayon ng Bulkang Mayon sa Albay. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth. Mel, ikatlong araw na nga ito ng kakaibang pananahimik ng Bulkang Mayon pero patuloy daw ang mahigpit na monitoring dito. Kahit inilikas na, pabalik-balik pa rin si Lola Veronica sa bahay niya sa Barangay Buyuan, sakop ng 6 to 8 kilometer danger zone. Wala na raw kasing takot si Lola sa Bulkang Mayon. Paano'y nakaligtas na siya noong 1983 sa bagsik ng bulkan? Habang nag-aani ng palay sa paanan ng bulkan, inabutan siya at ang asawa ng pagsabog ng Mayon. Mainit masyado pero hindi ko na-feel dahil siguro sa nervyos ko yata. Pero nakita ko naglaylayan ang mga balat ko dyan. Yan, mga balat na yan. Tapos umupo akong ganyan. Ito pala. Meron din. Mayroon din. Hindi na tinubuan ng nakaganyan ako. Nasawi ang asawa niya at swerteng ang mga peklat na ito na lang ang naiwang bakas ng sinapit nila sa bulkan. Pero ang kakaiba dito, ang peklat ni Lola sa likod, hugis ng Bulkang Mayon. Kaya naman nabansagan na siyang Lola Mayon. Bago pa man nga daw mag-alboroto o tuluyang sumabog ang bulkan, alam niya na ito. Parang hapdi, tapos init. Tuwing kailan po nararamdaman niyo yun? 1 week before eruption. Ayan lang naman. So, ngayon may naramdaman po kayo? Bigat na lang. Nang bumalik sa evacuation center, saktong may medical mission ng AFP. Sinamahan namin magpa-check up si Lola. Sabi ng doktor, wala naman raw manifestasyon sa peklat ni Lola para maging dahilan ng pagkirot nito. The brain tells you that I am sick, that I'm feeling something, I am sick. But the truth is, you are very normal. Parang ganon. So siya, because this is very deep inside and deeply rooted na yun, namatayan siya. Diba? The pain she felt. So whenever it occurs, parang natotraumatize naman siya, baka maulit. Ang FIVOX giniit na wala namang ibang basihan ng pagkilos ng bulkan, kundi ang scientific data. Maraming parameters doon. We use yung long-term prediction is doon sa geology at saka yung historic eruptions niya. Tapos yung sa short-term prediction naman, dito sa ginagamit namin yung monitoring equipment namin. Patuloy naman ang mas mahinang volcanic activity ngayon ng bulkan. Walang nangyaring ash explosion. Nasa 10 ang volcanic quakes at 44 rockfall-related events. Bahagyang tumaas ang sulfur dioxide emission. Indikasyong aktibo pa rin ang magma sa loob. Kaya sabi ng FIVOX, mananatili pa rin ang alert level 4. Well, dito sa kinatatayuan natin sa view deck sa Linion Hill, marami-rami rin ang mga pamilyang nandito para saksihan ang kakaibang fireworks daw ng Bulkang Mayon bilang pagsalubong na nila sa bagong taon. Mel? At ikaw naman, Ruth, dyan ka na rin magbabagong taon. Karaniwan na sa ating trabaho ay dito na rin sa duty natin nagbabagong taon, Mel. Kaya, Happy New Year sa iyo, Ruth, at maraming salamat. Susunod! Salpukan sa Tarlac, 4 ang patay. Isa pang salpukan sa North Luzon Expressway o NLEX, 1 ang patay. Demanda ni Manny Pacquiao laban sa kampo ni Mayweather na ihain na sa korte sa Nevada sa Amerika. Manny Pacquiao, tinanghal na namang Boxer of the Year sa ika-3 magkakasunod na taon. Alamin natin kung ano